Nasa second year college si Bea nang ito'y nagkaroon ng boyfriend. Ito'y si Raymond. Mahal, ako na yata ang pinakamaligayang lalaki sa balat ng lupa. Dahil ikaw ang naging girlfriend ko. Naku mahal, ikaw talaga, pulero. Siyempre, ikaw ang lalaking pinagkakaguluhan at crush ng bayan. At ng mga magagandang babae dito sa campus. Siyempre, madaming magsiselos na naman sa akin. Tatawa-tawang wika ni Bea kay Raymond. Mahal nila ang bawat isa. Pero isang araw, dinala ni Raymond si Bea sa kanilang bahay. Pinakilala ni Raymond si Bea sa kanyang ama. Dahil wala noong mga time na yon ang ina ni Raymond. Nasa ibang bansa ito. Kaya di niya nakita si Bea. Kaya nagpatuloy na mag-girlfriend at boyfriend ang dalawa hanggang makagraduate sila ng college. Naging okay naman ang lahat. Si Raymond nakapagtapos ito ng kursong seaman. At si Bea naman dahil sa kahirapan sa buhay. Nang nasa third year college na siya, di na siya nakapag-aral. Ganon pa man, okay pa din sila ni Raymond. Isang araw, mahal, nagdadalang tawa ko. Mahal, totoo ba yan? Oo naman mahal, kaya magiging tatay ka na. Tuwang wika ni Bea kay Raymond. Kaya sinabi na nila sa magulang nila Bea na silang dalaway pagkakasal na. At namanhikan naman ang ama ni Raymond. So, okay na ang lahat hanggang sa matapos ang kasal. Mahal, dito na muna tayo. Malapit kila Papa manirahan habang ako'y nag-iipon muna para makapagsimula tayo ng negosyo. Okay mahal, alam kong darating ang araw. Makakaluwag din tayo sa buhay. Sabay gagap ng palad ng bawat isa. Masaya naman ang dalawa pero lumipas ang mga araw. Dumating na ang ina ni Raymond galing ibang bansa. Kaya habang naglalaba si Bea, gamit ang batya, pinaghalo-halo nito ang mga lalabhan doon. Sakto namang naisipan ng mama ni Raymond na pumasyal sa kanilang bahay at nadatnan niya si Bea na nagkukusot ng nilalabhan. Tumingin ang mama ni Raymond sa paligid. Siyempre, kita nito si Bea doon at napataas ang isang kilay at nakita siya ni Bea doon na nakatayo. Ay ma, kayo po pala. Saktong tatayo sana si Bea para magmano. Di ka ba marunong maglaba? Grabe naman yan, pinaghalo-halo mo na ang mga puti at tikolor. Di ka ba tinuruan ng nanay mo? At ganyan kang maglaba? Hay nako, sinasabi ko na nga ba dyan kay Raymond, dapat tignan nito ang magiging asawa nito dahil tiyak ko na magsasuffer siya. Ikaw, di ka nga marunong maglaba. Mag-aasawa kayo ng madalian, di marunong sa buhay. Ma, di ko naman po sinasadya na napaghalo-halo ang puti at dikolor. At saka pambahay lang naman po ito at di para sa labas. Ay ewan, sabay taas ng ulo ng mama ni Raymond at iiling-iling na lang ito. Nadismaya naman si Bea sa mama ni Raymond na pati paglalaban nito'y na sita pa. Mahal, sabi pala ni mama, doon ka na muna sa bahay nila para mabantayan ka. Kasi bukas, sasakay na naman ako ng barko. Medyo matatagalan ako doon. Okay mahal, okay lang naman yon. Kasi 6 na buwan pa lang naman ang tiyan ko.
Kaya okay lang. Salamat mahal, pero promise, pagkatapos nito, dito na muna ako sa bahay para mabantayan kita. Okay lang yun mahal, basta ingat ka doon, lalo pat nasa malayo ka. Siyempre naman, para sa'yo, mahal, okay? Ako at babalik ako para sa'yo, sa inyo ng anak natin. Ngiting wika ni Raymond. Kaya kinabukasan, umalis na nga si Raymond. Kaya si Bia pumunta sa bahay ng mga biyanan nito. Doon ito pansamantalang nag-stay. Isang araw noon, almusal, nasunog na naman ni Bia ang bread at nasa lamesa na ang mga biyanan nito. Pero nang makita ng biyanan na babae, Bia, ano ba naman ito? Ito ang pipapakain mo sa amin ng papa mo? Ano ito? Hay nako, ano ba naman yan? Tama na mahal, ako na lang magluluto para sa'yo. Wika ng ama ni Raymond sa asawa. Nga pala mahal, paano ba naman yang manugang mo? Kita mo ko nga, di nga marunong maglaba yan. Yan pa kayang magluto. Iritang wika ng biyanan ni Bea sa kanya. Ma, sorry po, di na po mauulit. Di na talaga mauulit dahil pag inulit mo pa di ko na alam dyan. Dyan na nga kayo. Nasayang ang oras ko. Padabog na wika ng mama ng asawa. Titig na titig ang ama ni Raymond kay Bia. Bia nak, pasensya ka na sa mama mo ha. Di ko naman alam na ganyan na ang ugali niya simula lang magpakasal kayo ni Raymond. Malay mo, baka pag lumabas ng anak ninyo ni Raymond, babait na yan siya. Salamat po pa sa unawa. Walang anuman yun, Bia. Ikaw ay napabilang na sa amin. Kaya anak na kita. Ngiting wika ng matanda. Sa totoo lang, napakabait ng ama ni Raymond kay Bia. Kabaliktaran naman sa mama nito. Dumaan ang mga araw, buwan, gang magkaroon sila Bia at Raymond. Isang cute na anak, kamukha ni Raymond. Kaya naging mabait na ang biyanan ni Bea sa kanya. Di na ito ang dating sita ng sita, kaya napakasaya ni Bea. Kaya si Raymond masaya din, pero yun nga, may trabaho pa din sa barko. Kaya long distance only sila ng asawa. Pero nagulat isang araw si Bea sa sinabi ng biyanan nito sa kanya. Bea, bakit po ma? Napag-usapan namin ng papa mo na kung maaari na pwede ka namang pumunta sa abroad o mangibang bansa habang si Raymond na may nasa barko. Total, lumalaki naman na ang anak ninyo. Pwede kayong dalawa munang maghanap buhay. Andito pa naman kami ng papa mo, magbabantay sa apo namin. Para sa kinabukasan naman ninyo yan ni Raymond. Kung okay lang sa iyo. Pag-iisipan ko po ma. Tumango na lang ang biyanan at kinausap ni Bea si Raymond. Yun nga ang suggestions ni mama at papa. Pero kung sa akin mahal, malaki naman na ang sahod ko kahit di ka na mangibang bansa. Kaya ko naman kayong buhayin ng anak natin. Pero mahal, tama nga siguro ang mama mo para naman di lang ikaw ang nag-ipon. Kailangan ko ding tumulong sa'yo, lalo pat lumalaki na din ang anak natin. Pero mahal, wikang sabi ni Raymond, sa totoo lang ayaw nito si Bea na mangibang bansa.
dahil madami ang napapabalitang naghihiwalayan ang mga mag-asawa pag tumagal na sa abroad. Pero nakapagdesisyon na din si Bea at hayon nga ng ibang bansa ito at pumunta ng Hong Kong. Sa una, okay naman ang mag-asawa at lalo na ang biyanan nitong babae. Pero maraming trials ang dumating sa buhay nilang dalawa ni Raymond. Nag-retired na din ang buhay ng ama ni Raymond, kaya wala nang kakampi si Bea. At ang pagsasama nila ni Raymond ay bigla na ding nanlamig dahil isang araw dumating si Raymond galing sa trabaho. Sakto namang bumalik galing ibang bansa ang kababata nitong si Cherry. Isang umaga na noon, dumalaw si Cherry sa kanilang bahay nang saktong pagbungad ni Raymond ng pintuan. "Ama, may bisita pala kayo." Si Cherry anak, kilala mo siya 'di ba?" "Hi Raymond, ang laki na pala ng anak ninyo ni Bea. Di ko akalain na ganito kagwapo. Mana pa din sa'yo." "Ay nako Cherry, gwapo talaga ang anak ko. Na si Raymond, kaya gwapo din ang anak niya. At kung sana kayo ang nagkatuluyan, tiyak magaganda din ang kalalabasan." Wika ng mama ni Raymond. "Salamat Cherry sa papuri." Wala yun Raymond, basta ikaw." Sabay matamis na ngiti ang sinukli kay Raymond. "Nga pala anak, ibigay mo kay Cherry ang number mo. Baka sakali at kung may time kayong dalawa, ayain mo siyang kumain sa labas." "Ay nako tita, wag na po. Nakakahiya naman na pati si Raymond ay iniistorbo ko pa." "Ay nako Cherry, wag ka nang mahiya sa anak ko. Okay lang yan sa kanya, di ba Raymond?" Opo ma." Iting wika nito sa ina. Gang si Raymond at Cherry nagpalitan na sila ng message na dalawa. Si Bea naman may nararamdaman na siyang kakaibang kabog ng mga oras na yon. Pero inignore na lang nito. Kaya nagpatuloy siyang nagtrabaho sa abroad. Okay naman pag tumatawag siya sa Pinas. Lalo pat andon na din si Raymond. Gang sa may nakapagsabi at may nagsend sa kanya ng message. Kaya di na nakapag-concentrate sa trabaho si Bea. Naisipan nang bumalik sa Pinas para kausapin si Raymond. "Welcome home mahal." Sabay yakap ni Raymond kay Bea. "Mahal, meron akong gustong malaman. Totoo bang ang kumakalat na chismis na kayong dalawa ni Cherry ay..." "Mahal, sinong nagsabi sa'yo?" "Tapatin mo ako Raymond. Gusto kong malaman ang totoo." "Bea, sorry. Di ko alam na makakarating sa'yo to." "So, totoo talaga Raymond? Pinagkatiwalaan kita. Ang akala ko'y mamahalin mo ako ng tapat. Pero ito pa ang ginawa mo Raymond." Umalis si Bea at kinuha ang anak nila ni Raymond at lumayo sila. Pero di alam ni Raymond ang gagawin ng mga oras na yon. "Ay naku anak, walang kawalan yang si Bea. Andyan naman si Cherry. Kung ako sa'yo, magsimula kayo uli ni Cherry ng panibagong buhay." "Pero ma, madami na pong panahon na magkasama kami ni Bea. Kaya
ibabalik ko dito ang mag-ina ko. Raymond, sinasaway mo ba ako? Ako, ang iyong ina. Pero ma, ayaw ko pong mawala sa buhay ko si Bea. Ikaw, kung ano ang gusto mo. Kung gusto mo, wag mo na akong dalawin dito. Tampo ng ina. Pero pinuntahan ni Raymond si Bea at sinuyo. Hanggang maging okay na ang lahat dahil hindi kaya ni Raymond na wasakin ang minsan ay bunuo nila ni Bea. Kaya mas lalo pang napagtibay ang pagsasama nilang dalawa. At di na muling umalis o ng ibang bansa si Bea. Nagpatayo na lang sila ng negosyo ni Raymond. Si Bea na may patuloy na pinupuntahan ang biyanan. Kahit ayaw sa kanya ng biyanan, patuloy niya itong pinupuntahan. Kaya araw na noon ng Sabado, kasalukuyang nagsasampay ang ina ni Raymond nang ito'y natumba. At buti na lang andon si Bea at malaking pasasalamat ng mama ni Raymond kay Bea. Kaya nang lumaon, tinanggap na nito si Bea bilang manugang at di na ito konsentidora pa. Hello guys! Nagustuhan ba ninyo ang kwento ng Magbiyanan? Salamat sa pakikinig at panunood sa video ito. At shout out sa inyong